Magandang umaga mga kapatid. Ihanda po natin ang ating sarili, ang ating reference ngayong umaga sa ating pagbubulay-bulay ay Psalms chapter 60. Anim na pong kabanata ng aklat ng mga awit. Muli ay ang aking gusto kong invite kayo na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa mga awit, kabanatang 6 na po at babasahin ko sa NLT kasi meron ako mga notes. Ang ating yung pag-uusapan ay tinagyan ko ng pamagat na God can, God may, and God will. Kaya ng Diyos, pwedeng gawin ng Diyos at gagawin ng Diyos sa wikang Tagalog. Let's begin. Basahin natin muna ang mga talata at bago tayo muna ay manalangin. God and Heavenly Father, salamat po sa isang araw na naman na idadagdag mo sa aming buhay. Salamat sa mapayapang pamamahinga at salamat na kami ay handa na kunig para makinig sa iyo at aming mapaghandaan kung ano man ang mangyayari sa buong maghapon na ito. Alam namin you are in control at aming muling alalahanin na ang lahat ng bagay ay hindi imposible sa inyo. Pwede niyong gawin ang lahat ng bagay at higit sa lahat meron kayong gagawin na alam namin laging mabuti para sa amin. Salamat po at samahan niyo kami sa pasaliksik at pagpapahayag ng iyong salita. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Psalms chapter 66. Ang sabi dito, ang awit na ito ay para sa isang tawag sa iba isang miktam o isang awit na isang choir. At ito ay isang paalaala tungkol sa doon sa panahon na si Haring David ay kinakalaban ng mga Aramites at ganoon din sa isang pagpanahon na si Joab, yung commander ng army ni King David ay nakipagbaka at pumatay ng 12,000 Edomites. Ang Edomites ay yung mga lahi na nagsimula kay Isong at ang Aram naman ay sa kasalukuyan ang pangalan ng bansang ito ay Syria. So, ang kita natin dito, ang ina-affirm ay 3 bagay. Yun nga yung title natin. Pwedeng gawin, God can, pwedeng yung ano ang kaya, God can, or God may, or pwedeng gawin ng Diyos, at ano ang gagawin ng Diyos. So habang binabasa natin, isisingit natin ang mga comments. So ganito po ang sinasabi sa ating reference na awit. Sabi na, you have rejected us, O God, and broken our defenses. So ang aking classification dito sa unang sentence ng awit ay sabi ito ay pwedeng God can and God may. Okay? Pwedeng kayang gawin ng Diyos at pwedeng gawin ng Diyos. So magkakaiba kasi yun. So you have been angry with us now, restore us your favor. Okay? So sabi dito, God can, God may, and God will because meron siyang purpose. So maaaring hindi niyo ako maintindihan pero ito yung dating sa akin. So para pakinggan niyo muna ako bago kayo sabi nating humatol sa at aking reaction dito. Sinashare ko sa inyo yung aking reaction sa mga bahagi ng awit. Sabi dito sa verse 2, you have shaken our land and split it open. So God can, and also God may if He wishes. Sabi dito, seal the cracks for the land trembles. That is God will later on. So ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So verse 3, you have been very hard on us, make us drink when wine that sent us. So bakit masabi natin dito, kaya ito ng Diyos at pwedeng gawin ng Diyos dahil sabi dito, isang confession na sinasabi ni David, sabi niya, you have made kasi sabi niya dito, you have sent us reeling. Why? Kasi sabi dito sa verse
but you have raised a banner for those who fear you. So, yun po isang bagay na sa tatlong bahagi ng ating title. It is God will. He will raise a banner for those who fear Him, and a rallying point in the face of attack. So kahit na ang Diyos ay pinababayaan tayo na kung minsan ay dumaan sa kaguluhan, katulad na merong atake ng kaaway, which is always permanent. Yun ang tandaan natin. We are in a continuous. So magandang umaga po muli. Naputol yung ating usapan kanina. Hindi ko alam kung nariyan pa kayo. Pero ipagpatuloy natin at ulitin natin ng ilang bahagi. So, tulad na nabanggit kanina, ulit na ang ating reference ay ang Psalms chapter 60. So magandang umaga po muli. At ating pag-uusapan yung verses na lahat ng verses ng chapter. At ito po nga ay isang awit para sa isang choir na ginawa ni Haring David bilang pag-alaala sa tagumpay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Na-acknowledge dito na ang tagumpay ay galing sa Panginoon, kaya ang title ng ating pag-uusap ay God Can, God May, and God Will. At hahati-hatiin natin ang bawat bahagi ng awit sa iba-ibang mga affirmation na kung ano ang pwedeng gawin, ano ang kayang gawin, at ano ang talagang gagawin ng Panginoon. So, ating pong buksan at kung umalis man kayo at akala ninyo ay nakompleto na nabitin po dahil nawala ang signal at hindi ko alam kung may signal ngayon, pero meron pagpatuloy natin para makumpleto natin ang nais kong ibahagi na mensahe at pagkaunawa ng awit na ito. So, tayo bumuling manalangin. God and Heavenly Father, sa kabila ng naging problema sa una naming pagpapahayag at pagbabahagi ng aming natutunan at nakita sa awit na ito, Panginoon, na maipagpatuloy at ma-share ang gusto mong gawing maunawaan namin tungkol sa iyo at tungkol sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ito ko ipagpatuloy. Naputol tayo kanina sa verse 4, pero uulitin ko po muli at ngayon ay para medyo mas madali at simple ay aking mabasahin ng tuloy-tuloy na lang sa NLT, Psalms chapter 60. You have rejected us, O God, and broken our defenses. You have been angry with us. Now restore us to your favor. You have shaken our land and split it open. Seal the cracks, for the land trembles. You have been very hard on us, making us drink wine that sent us reeling. You have raised a banner for those who fear you, a rallying point in the face of attack. Now rescue your beloved people, answer and save us by your power. God has promised this by His holiness. I will divide up Shechem with joy. I will measure out the valley of Sukkot. Gilead is mine, and Manasseh too. Ephraim, my helmet, will produce my warriors, and Judah, my scepter, will produce my kings. But Moab, my wash basin, all will become my servant, and I will wipe my feet on Edom and shout in triumph over Philistia. Who will bring me into the fortified city? Who will bring me victory over Edom? Have you rejected us, O God? Will you no longer march with our armies? Oh, please help us against our enemies, for all human help is useless. With God's help, we will do mighty things, for He will trample down our foes. Yan po ang kumpletong pagkasulat sa Psalms chapter 60.
So God can, God may, and God will. So bawat isang sentence bawat isang talhata ng awit ay pwedeng nating makita na tatlong bagay. Merong bagay na kayang gawin ng Diyos at merong bagay na pwede niyang gawin at meron siyang gagawin. O sa verse 6 makikita natin sa tuloy-tuloy ang promise niya at tutuan niyang gagawin. Sabi niya, I will be divide up Shechem with joy. I will measure out a valley of Sukkot. At yung Gilead and Manasseh and Ephraim ay mga teritoryo na kasama sa promised land. At yung Moab, yung Edom and Philistia ay mga territories doon sa lugar nila na kontrolado o pinagkaharian ng kaaway. At subalit ang sabi niya dito, ano man ang mangyari dahil sa aking kabanalan, dahil sa aking kapangyarihan, because I can, sabi niya, I promise dahil na ito ang aking gagawin. So meron siyang puproteksyonan, meron siyang pagpapalain, at meron naman siya katulad dito, parurusahan dahil sila ay kaaway. Pero ang sabi ni Haring David, na nung siya ay nasa gitna ng napakipagbaka, ang sabi niya, sino ba ang magliligtas? Sino ang bibigay sa amin? Ito ang sagot natin, kayang iligtas ng Diyos ang bayan ni Haring David. Pero ang pasya kung sino ang talagang gagawin ay nasa Panginoon. So, ganoon din sa ating buhay. Walang imposible sa Diyos kung tayo nananampalataya ay pwede niyang ibigay at pwede niyang gawin. Subalit, ang lahat ng gagawin niya ay yung lang ayon sa kanyang purpose at kalooban. So kung may mga bagay tayong hinihingi at hindi natin natatanggap, tanggapin natin na maaring hindi ito ang kalooban ng Diyos. Walang imposible sa Kanya, pero isang bagay ang natitiyak natin. Una, hindi niya ang kanyang kalaban, sabi sa last verse, He will trample down our foes. Nagawa na niya ito minsan doon sa krus at hanggang sa kasalukuyan kung tayo magdidepend at magtitiwala sa Kanya, siya ay nakatitiyak tayo na ang mabuti para sa atin ang gagawin ng Diyos. Po ang aking nakita dito sa mga chapter 60 at nawa pare-parehas tayo ng iniisip na ang pinakamabuti lamang para sa atin ang lagi nating matatanggap ayon sa pamamaraan, ayon sa timing, at ayon sa panahon at kakangailangan natin yun na ibibigay sa atin ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pasensya na po, naputol ang ating broadcast, ating live feed. Pero sana ay mabasa, mapakinggan din, mapanood dito ang pangalawang bahagi. Kayo po ay manalangin. Salamat Panginoon, kahit nagkaroon problema sa technology, ay ang salita mo ay naibahagi namin sa aming mga kapatid. Higit sa lahat, naway bawat isa sa amin, sa bawat isa ay magsalita po kayo ng mga talata na aming nabasa ay isang assurance at paraan ng bawat isa sa amin para laging magtiwala na ang mabuti sa amin at siya mong gagawin. Walang imposible sa iyo at pwedeng gawin mo ang lahat ng anuman. Subalit, naniniwala kami ang pinapayagan mong mangyari sa aming buhay ayon ang iyong kalooban at ito'y mabuti para sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.